po ang ating Panginoon. Tunay po na napakabuti ng ating Diyos at tunay siyang dakila. Napakaganda pong alalahanin yung awitin na yon, How Great Thou Art. Pag tiningnan at inilala natin yung ginawa ng Panginoon para sa atin, talagang ang ating puso ay magagalak. Kung pwede lang, habang kanina inaawit natin, di ba? Ang sarap sabayan, parang katulad nung nangyari kay Maria sa Luke chapter 1, nung ipinahayag ng angel ang pagdating ng ating manunubos na nasa kanyang sinapupunan. At binati siya ng angel at ang sabi ng angel, mapalad ka. Ano sabi ni Maria? Siya po ay nag-respond. Sabi niya, ang puso ko ay nagagalak dahil sa aking Diyos na tagapagligtas. Mismong si Maria ay nagpuri sa Panginoon na nasa kanyang sinapupunan sapagkat nakita niya na siya mismo nangangailangan siya ng tagapagligtas at dala-dala niya sa kanyang sinapupunan ang manunubos. Kaya gano'n na lang ang kanyang kagalakan. Amen? Kaya tayo din po mga kapatid, kaya every time na tayo po ay nagko-communion, isang pagkakataon yon na inaalala natin ang ginawa ng Panginoon sa atin. Every time na naaalala natin yung ginawa ng Panginoon sa atin sa krus, kahit hindi sa panahon ng communion, every time na naaalala natin na hindi tayo karapat-dapat, pero pinapaging marapat tayo ng Panginoon. Di ba? Ang nararamdaman natin ay, yes, hindi tayo qualified. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon, ang bawat isa sa atin, taglay-taglay natin ang righteousness ng ating Panginoon. Ano pa, tayo po ay naging qualified sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Kaya humaharap tayo sa Diyos na pag naaalala natin yung ginawa ng ating Panginoon para sa atin, ay nandun po yung kagalakan sa atin. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos, minahal tayo ng lubos, iniligtas at binigyan ng buhay na walang hanggan. Ganyan kadakila ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord God. Salamat po sa katotohanan ito. Kaya nga si Apostle Paul, ang sabi niya, hindi niya inaalis sa kanyang katawan hanggat maaari. Sabi niya, taglay ko sa aking katawan ang palatandaan na ang ating Panginoon ay kasama niya. Sabi niya, yung kamatayan ng Panginoon ay taglay niya sa ating katawan. Sapagkat yun ang mahalaga kay Apostle Paul, yung ginawa ni Kristo para sa kanya. Kaya tayo din po mga kapatid, lagi nating alalahanin yung ginawa ng Diyos sa atin, yung pagliligtas ng Panginoon sa atin, at ito yung magbigay lagi sa atin ng kagalakan to move on sa ating faith. Ano man ang ating mga pinagdadaanan, kasama natin ang Diyos. Kung hindi niya na-spare, kung hindi niya na-ipagkait sa atin ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo at hanguin sa kasalanan, ano pa ang hindi kayang ibigay ng ating Diyos? Amen? At ang tugon naman natin, mga kapatid, dahil sa ginawa ng Diyos sa atin, let's continue to serve God sa ating buhay. Ibigay natin ang ating buhay, ipaglingkod natin ang ating buhay hanggang dumating ang ating Panginoon. Praise God, purihin po ang ating Panginoon. And by the way po, hayaan niyo po na ibalik ko sa Panginoon ang papuri, ang pasasalamat because this coming Tuesday, finally, si Sweet po ay aakyat na po sa yan, gagraduate na po si Sweet this coming November 12 sa biyaya po ng Panginoon. Sa kabila po nung naging kalagayan niya physically, talagang hindi ko naging madali yung kanyang internship. Ilang beses po siyang na-hospitalize. Pero sa biyaya po ng Panginoon, God is good. Napakabuti ng ating Diyos. Kaya sa darating pong Tuesday ay pupunta po kami ng Batangas, sa Lyceum, Batangas. At sasaksihan po namin yung pagtatapos ni Sweet. At alam naman natin, ang graduation ay hindi po yun yung pagtatapos. Kumbaga, pagtatapos lang ng yugto ng pag-aaral. Pero another journey ang kanyang kakaharapin. So ano man ang kalooban ng Panginoon, again, we lay it all up unto the hands of God. Siya na pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Siya ang patuloy na gagawa ng mga mabubuting bagay sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, sa pagkakataon pong ito ay anyayahan ko po kayo muli na magbukas ng inyong Bible. Sa aklat po ng Lucas chapter 11. Ang babasahin po natin ay verses 1 hanggang 4.
Luke 11:1 to 4. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon sa bagong rostrum na ako po ang unang nakatayo sa biyaya ng Lord. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa blessing na ito sa iglesia na pinagkaloob ng ating kapatid. So, ang Panginoon ang patuloy na mag-bless sa ating mga kapatid na talagang patuloy na nagtitiwala sa ating Diyos, sa kanyang kabutihan at katapatan. Amen. Anyayahan ko po kayo magsitayo kung natunghayan nyo na po sa inyong Bible. Luke chapter 11 verses 1 hanggang 4. Again, sabay-sabay po nating babasahin ng malakas sa Tagalog at saka sa Ingles. Handa na po sa magbasa ng salita ng Diyos? Amen. Sige po, basahin natin ng sabay-sabay. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Basahin din po natin sa English. One day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And lead us not into temptation. Tayo po'y muling dumulog sa Diyos sa panalangin. Yes, O God, patuloy ka naming binibigyan ng parangal, binibigyan ng papuri at pasasalamat. Tunay nga, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, minsan pa ay sama-sama kaming dumudulog sa iyong harapan ng mayroong kapakumbabaan. Nandun ang pagpupuri at patuloy na pinapasalamatan ka sa mga dakilang gawa na iyong ipinaparanas sa bawat isa sa amin. Tunay nga, O Diyos, na pinaparanas mo sa amin ang pangako ng aming Panginoong Hesus na sa pagparito niya, ang binigay niya sa amin ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. At nararanasan po namin ito sa kabila, O Diyos, ng mga nangyayari sa aming panahon. Andyan ka, O Diyos, na patuloy, O God, na isinishield kami sa anumang mga bagay na nangyayari sa aming panahon, sa halip na yung mga bagay na hindi mabuti ang maranasan namin. Nandyan ka, O Diyos, na pawang mabubuting bagay lamang ang aming natatamo mula sa iyo. Tulad nga ng pangako mo kay David, si David, ang kanyang declaration, naranasan niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Yung katotohanan na ito din po ang aming nararanasan. Ikaw ang aming Diyos na tumutugon sa aming mga prayers. Ikaw ang Diyos na kasama namin sa lahat ng dako na nagpo-protect sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na umaabot ng lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat sa pribilehiyo ng pananalangin. Salamat na ito ang ginawa mo, O Diyos, na kaparaanan upang makalapit kami sa iyong banal na trono at kamtan namin ang habag at biyaya sa panahon na kailangan namin ito. Kaya naman, O Diyos, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name. Amen. Makakapo na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Ang atin pong paksa ay may kinalaman po sa prayer at katulad nga po ng request ng mga alagad nung nakita nila minsan ng Panginoon na nananalangin. Pagkatapos manalangin ng Panginoon, ay lumapit sila at sabi nila, Lord, teach us to pray. At sa pag-aaral po natin ito, ay nais ko pong makita natin na ito pong pananalangin at hiling ng mga alagad ay isang bagay na nagtuturo sa atin sapagkat mismo ang Panginoon, nung makita ng mga alagad na mismo ang Panginoon ay naroroon ng kanyang pagbibigay ng panahon
sa pananalangin, nakita ng mga alagad kung gaano kahalaga na ang prayer ay dapat priority sa ating mga buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Actually, isang remarkable character ng ating Panginoong Jesus na nakakuha ng matinding atensyon ng mga alagad nung ang Panginoon ay naririto sa lupa, ay ito po yung nakita nila na ang Panginoon nagbibigay ng priority sa pananalangin. Kumbaga, prayer was a regular, continual lifestyle ng ating Panginoong Jesus. At ito ay makikita natin mismo dito sa account ng aklat ng Lucas. Maraming bahagi sa Book of Luke na makikita natin na ang ating Panginoon giving priority to prayer. At ito yung isang bagay na nakakuha ng matinding atensyon ng mga alagad. Sa kanilang pagmamasid sa ating Panginoong Jesus, nakita nila kung paano mismo ang Panginoon ay pinaprioritize niya sa kanyang buhay ang pananalangin. Kaya nga, minsan nung nananalangin ang ating Panginoong Jesus, hindi naman nila inabala ang Panginoon habang nananalangin. Hinayaan naman nilang matapos. And right after the Lord prayed, ay lumapit sila at ang sabi ng alagad na ito, meron siyang request. At ang request niya, Lord, teach us to pray. Kung iisipin po natin, hearing this request from a Jew na humihingi ng turuan sila kung na manalangin, pagka sa Hudyo niyo po yan narinig, ang Hudyo po ay prayerful. Kaya para marinig po natin sa isang Hudyo na sabi, Lord, teach us to pray, parang there is something kung bakit nasabi ito ng disciple na ito. Kasi ang Hudyo po sa kanilang pagiging mapanalanginin, meron po silang sa isang araw, dinidivide po nila ang isang araw into 4 watches. Every 6 hours, 6:12. Itong 4 na watches na ito sa loob ng isang araw, ay meron po silang naka-allot na oras para sa pananalangin. In fact, katulad po ng nangyari kay Daniel, ito po ang dahilan kung bakit si Daniel ay inihulog doon sa den of lions. Dahil nga po, pag oras na ng pananalangin doon sa mga tinatawag na different watches in a day, ay talagang ang mga Hudyo po, antimano haharap na yan sa Jerusalem at uusal na po yan ng panalangin. Why? Because Jews are prayerful. Yan po talaga ang isa sa katangian nila. Ngunit dito po, nung makita nila yung pananalangin ng Panginoon, yung pagbibigay ng Panginoon ng priority sa pananalangin, parang kung ikukumpara yung kanilang prayer life sa prayer life ng ating Panginoong Hesus, biglang nakita nila, teka muna, parang hindi pa kami nagpipray kumpara sa prayer ng ating Panginoon. Kaya sabi nila, Lord, teach us to pray. Amen po ba? The Lord giving priority to prayer, yun po yung nakita ng mga alagad. Nakita nila sa napakaraming pagkakataon na ang Panginoon, nakasama nila, ay nakikita po nila ang Panginoon na naglalaan ng oras para po sa pananalangin. Kahit napakaraming demand ng ministry sa ating Panginoon, sa panahon ng pagtuturo niya sa mga alagad at maging sa mga taong sumusunod sa Kanya kahit saan siya magpunta, nakikita ng mga alagad, the Lord will make time to pray. Why? Because He prioritized prayer. Kaya nung inobserve ito ng mga alagad at sinukat nila yung kanilang prayer life kumpara sa prayer ng ating Panginoon, kasi po ang mga Hudyo, para bang siguro nung nakita nila yung uri ng pananalangin ng Panginoon sa pananalangin nila, ay nakita nila na parang yung prayer nila ay hindi talaga yun yung prayer. Siguro nakita nila parang yung kanila ritual, walang power, kaya ang hiniling nila, Lord, teach us to pray. At makikita po natin na na-observe ng mga alagad kung gaano pinaprioritize ng Panginoon ang pananalangin sa kanyang buhay. The Lord would
often withdrew himself from the crowd to pray. Yan po ay makikita natin sa Luke chapter 5 verse 16. Ang sabi po, and he withdrew himself into the wilderness and prayed. At alam niyo po yung verse na pinanggalingan ng verse 16. Ang sabi po ng verse 15, ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa Kanya. So, sa kabila ng maraming demand ng ministry, ito yung matatagpuan natin, the Lord withdrew from the crowd. Sa kabila ng maraming demand ng ministry, the Lord will find time to pray. Bakit? Kasi alam ng Panginoon, nung siya'y nandito sa lupa, to be effective in His ministry, the power that He needs ay sa pamamagitan ng pananalangin. Nakikita ng mga alagad na the more the demands of the ministry, the more the Lord would pray. Tayo kaya, minsan, di ba, sa dami po ng mga gagawin, tayo ng mga mananampalataya, minsan, dahil sa sobrang dami ng gawain, pag tinignan, siguro mga ina ng tahanan dito, sa dami ng gawain, maghapon, maglalaba, mag-aasikaso, asikasuhin ng mga anak. Minsan, pag sinuma mo yung lahat ng gagawin mo, ay parang ang kalagayan ay parang wala ng time sa prayer. Kaya ano nangyayari? Dahil sa sobrang dami ng demand ng mga gampanin, nakakalimutan na manalangin. Pero ang Panginoon never na kinalimutan niya ang pananalangin sa kanyang buhay. The Lord would prioritize prayer sa kabila po ng maraming mga demand. Minsan din po tayo, sa dami po ng mga suliranin, sa halip na mag-pray, ano po ang mas madaling gawin? Yung iba po, mas madaling mataranta, mas madaling mabagabag, sa halip na dalhin sa Panginoon ang mga kabigatan at ito ay ipanalangin. Ngunit iba po ang nakita ng mga alagad sa ating Panginoon. The Lord would really make time to pray. At yun po yung gusto nilang matutunan. Kaya sabi nila, Lord, teach us to pray. Hindi po humingi, hindi po lumapit ang mga alagad para sabihin sa Panginoon na turuan sila na mag-perform ng miracle. Hindi lumapit ang mga alagad at sinabi sa Panginoon, Lord, turuan mo kami na lalo pang maging mahusay sa pagmi-ministry. Hindi po yun ang dahilan ng kanilang paglapit. Kasi ang nakita nila, nagmi-ministry din sila, kaya lang walang epekto o mahina ang epekto. Pero nakita nila ang pagmi-ministry ng Panginoon sa dami ng mga ginagawa, pero very effective, very powerful. At nakita nila yung susi. The Lord would make time to pray. The Lord prioritizes prayer in His life. Kaya, nung makita ito ng mga alagad, kung meron man silang isang bagay na gustong matutunan sa Panginoon, yun yung manalangin ng katulad ng pananalangin ng ating Panginoon. Why? Kasi nakita nila ang katagumpayan ng ginagawa ng Panginoon. Nakita nila sa likod nun ay ang pananalangin. Kaya mga kapatid sa Panginoon, alam niyo po ba na ang pananalangin po ay ito po ang ibinigay sa atin ng Diyos na pagkakataon upang makakilos siya sa ating buhay. Ang pananalangin ay paraan ng Diyos na ibinigay niya sa atin bilang kanyang mga anak upang sa pamamagitan ng ating paglapit sa Diyos ay maranasan natin ang kanyang dakilang gawa. At yun ang nasaksihan ng mga alagad sa ating Panginoon. Kaya habang minamasdan nila ang ministeryo ng Panginoon, ang nakita nilang kakulangan, yung pananalangin. Kaya sabi nila, Lord, teach us to pray. Turuan mo kaming manalangin katulad ng pagtuturo ni Juan sa kanyang mga alagad. Kaya mga kapatid, ngayon pong umaga, ito
Ito po yung ating bibigyan ng pansin sa pag-aaral ng ating salita ng Panginoon. Prioritizing prayer in our lives. At tandaan niyo po, hindi rin natin yan magagawa sa sarili lang natin. At tulad ng mga alagad, dapat magkaroon din tayo ng desire. Dapat magkaroon din tayo ng pagnanais na gusto pa nating lalong maging matagumpay ang ating ginagawa sa ating buhay, sa negosyo, sa pag-aaral, o anumang aspeto ng ating buhay. Tandaan natin, the power behind everything. Hindi po, kung bagamat sa mag-asawa, sabi, yung mag-asawa daw po, sa bawat tagumpay ng lalaki, ang nasa likod noon ay babae. Sa ministry naman o sa buhay natin, anumang pagtatagumpay natin, tandaan natin, ang lahat ng ito ay nararanasan natin dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At ito'y available sa atin through prayer. Kaya yun din po yung nais ng mga alagad na kanila pong maranasan. Kaya kung naniniwala ka na mahalaga ang pananalangin, katulad ng mga alagad, nung makita nila ang Panginoon na nananalangin, nakita nila na mahalaga ang pananalangin, kaya ano sabi nila? Lord, teach us to pray. Ganon din ngayong umaga, kung naniniwala po kayo na ang panalangin ay napakahalaga sa inyong buhay, lalo na sa buhay paglilingkod at sa marami pang aspeto ng ating buhay, prioritize prayer in your lives. Bagamat ang ating topic is about the priority of prayer, gusto ko rin pong ipaunawa sa inyo na hindi po natin pwedeng i-separate ang word at saka ang prayer. Lagi po itong magkasama. Kasi ang ibig sabihin po niya, kapag tayo yung prayer na tinatanggap ng Panginoon is of course, prayer according to His Word. Kaya hindi po pwedeng maghiwalay ang dalawa. The Word of God and prayer should be balanced. May isa pong mananampalataya ang nagtanong sa isang pastor, at ang tanong ay ganito, what is more important? Prayer or the Word? So yung preacher po, hindi po niya directly sinagot yung tanong, ngunit gumamit po siya ng illustration. Ang sagot ay, sinagot niya sa pamamagitan ng system of breathing. At ang sabi po niya, kung paanong tayo ay humihinga, exhale and inhale, sabi niya, the same thing with prayer and the Word. We both need each other. We cannot just inhale in breathing. Totoo nga naman. Subukan niyo po, puro inhale muna tayo. Pero walang exhale. Baka lahat tayo ay magkita-kita na sa heaven. O kasi, ang hirap pigilin ng ating hininga. So, combination yon. So, ayon doon sa preacher, ganun din, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang word at saka ang salita. Ngayon, anong mangyayari kapag we put too much focus on the one only? Kung prayer lang o kaya kung word, ano pang mangyayari? Halimbawa, too much prayer, ito pang mangyayari. Too much prayer without the word, it will make someone religious. Kumbaga, ito ay magsisilbing ritual lamang, isang activity lamang. Kaya kung titignan po natin ang mga religious people, mga Buddhists, mga monks, pati yung mga manang noon na talagang gigising lang maaga, mananalangin na, masasabi po natin na sila yung mga prayerful, pero yun po ay rituals lamang, mga paulit-ulit na gampanin, gawain, pero walang power. Bakit? Kasi nga po, ang word ay hiwalay sa pananalangin. Ano naman ang mangyayari kapag ang focus ay puro sa word, walang prayer? Ito naman po ang mangyayari. Too much of the word with little prayer, it will make someone a monster. Malaki ang ulo. Kumbaga, theology without prayer, ang mangyayari po ay katulad ng mga Pariseo, mga Saduceo, na malalaki ang ulo at ang piling nila, sila lang ang mga marurunong at yung mga hindi alam ang salita ng Panginoon ay
mas nakabababa sa kanila. Di ba gano'n naman ang kalagayan ng isang monster? Ang isang monster ay malaki ang ulo, di ba? At pwede pong mangyari yon. At mismo si Apostle Paul ay ang nagbabala po patungkol sa sobrang paglaki ng ulo. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 8, verses 1 and 2. Ang sabi niya, now about the food sacrifice, o verse 1, now about food sacrifice to idols, we know that we all possess knowledge. Knowledge pops up, but love builds up. So dito po sinasabi ni Apostle Paul na kapag ka ang salita ng Panginoon ay hindi na balanse ng salita ng Diyos, ang pananalangin, ang salita ng Diyos ay hindi na balanse kasama ng pananalangin, ano ang nangyayari? Dapat kasi kapag ka ang salita ng Diyos ay may balanse ng panalangin, ang epekto nito ay pag-ibig. Pero sabi dito ni Apostle Paul, knowledge pops up. At katulad dito ng process ng popcorn na ang isang popcorn, pag inilagay niyo po sa isang mainit na kaserola at maririnig ninyo talagang putukan habang nandun sa kaserola at pag tapos niyo pong buksan yung kaserola na yon, hindi niyo na makikita yung maliit na butil ng mais. Ang makikita niyo na ay biglang lumaki. Parang ganon yung kalagayan ng pagsambulat ng karunungan ng walang pananampalataya, ng walang pananalangin. Kaya dito po ay sinasabi sa atin Apostle Paul na hindi pwedeng ihiwalay natin ang salita ng Diyos at walang pananalangin. Why? Because knowledge pops up. Pero pag ginawa po natin ang balanse, the Word of God and prayer, ito po yung balanced person. At ang maganda po nito, kapag ka po tayo ay nananalangin, kaya po natututo tayo magpakumbaba. Kasi pagka ang isang tao, pawang ang salita ng Diyos, ang kanyang pinanghawakan, at hindi siya natututong magpakumbaba sa Panginoon. Kasi ang prayer ay, sa pamamagitan ng prayer, nakikilala natin na we are nothing before God. So anumang mga kakalaman, kapag humarap tayo sa Panginoon, maipapagpasalamat natin dahil sa biyaya ng Diyos, binibigyan niya tayo ng karunungan at kakayahan. Pero kapag ka nagkukulang tayo sa panalangin, pwede tayong magmalaki na ang dami na nating alam. Yun po yung mangyayari. Kaya makikita po natin na itong mga Hudyo, itong mga disciples na lumapit sa Panginoon, nakita nila na marami na silang alam sa salita ng Panginoon at gusto nila na matutunan din yung pananalangin na ginagawa ng ating Panginoon. Kaya ang sabi nila, Lord, teach us to pray. At ang sabi nga nila dito, turuan mo kami manalangin katulad po ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Although, kung titingnan po natin, ito pong si John the Baptist, nung simula pa lamang na siya po ay nasa sinapupunan ng ating Panginoon, o sinapupunan ng kanyang ina, na si Elizabeth, nung nagkita sila, si Mary at saka si Elizabeth, mas matanda ng 3 months si John the Baptist. Mas una kasi siyang kinunsib. Pero nung dumating si Mary, biglang kumislot yung nasa sinapupunan. Yon si John. At ang sabi ng Bible, nasa sinapupunan pa lang sabi, John was filled with the Spirit. Imagine niyo po yun. Yun ang declaration ng Bible about John. Pero ano pa rin po ang makikita natin sa Bible? John was filled with the Spirit at nung siya po ay nagmi-ministry na, ang ginawa po niya, tinuturuan niya yung mga alagad na magdepende sa Panginoon through prayer. Kaya nga, ito din yung nakita ng alagad ng Panginoon. Kaya nung sinabi nila, Lord, teach us to pray the way John taught his disciples to pray. So John did not depended on the Spirit of the feeling of the Spirit nung siya'y nandun sa sinapupunan. All his life,
Nabuhay siya, na ipinamuhay niya ang pagdidepende sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kaya yun din yung nakita ng mga alagad na ito na gusto din nilang matutunan. Turuan sila ng Panginoon na manalangin katulad ng pagtuturo ni John sa kanyang mga alagad sa pananalangin. Why? Kasi nakikita nila sa buhay ni Jesus, nakikita nila sa buhay ng ating Panginoong Jesus, lifestyle nila ang pananalangin. They prioritize prayer in their lives. Kaya anong sabi nila? Lord, teach us to pray katulad ng itinuro ni Juan sa kanyang mga alagad. Now, mga kapatid, kung si John the Baptist, they gave priority, si Jesus, they gave priority to prayer, how much more tayo, mga kapatid? Kung si John, kung si Jesus, doon sa kanilang pagmiministry, nakita ng mga alagad kung paanong naglaan ng oras para sa pananalangin, lalo na po tayo na tagasunod ng ating Panginoong Jesus. We need to see the importance of prioritizing prayer in our lives. Kung gusto din po natin na makita na talagang tayo ay nagtatagumpay ng lubos sa ating pong buhay paglilingkod. Amen po ba? Make prayer a priority in our lives. Now, bagamat sa passage po na ito, ang ipinapakita po sa atin ng Panginoon, ng bahaging ito ng Banal na Kasulatan about our Lord Jesus prioritizing prayer in His life, nung nagtanong ang mga alagad, ano po ang sinabi ng Panginoon? Makikita natin sa verses 2 hanggang 4, ang sagot ng Panginoon, sabi niya, ganito kayo manalangin, hindi ito ang inyong ipanalangin, kundi ganito. Na ibig sabihin po, nakita ng mga alagad yung kahalagahan ng pagpaprioritize ng prayer at ipinakita naman ng Panginoon ang pattern for prayer. Kaya dito po, bahagi po sa ating pag-aaral ay yung pattern na itinuro ng Panginoon ng pananalangin. Hindi nais ng Panginoon na yung itinuro ng Panginoon na uri ng prayer na ito ay ulit-ulitin natin katulad po ng dati nating natutunan. Kaya nga po itong prayer na ito ay nakabisado natin dahil paulit-ulit na itinuturo sa atin na ito ang panalangin. Ngunit hindi ito ang nais ng Panginoon. Ang pinapakita dito ng Panginoon is yung pattern or manner ng pananalangin. Na kung tayo'y mananalangin, this is the pattern, ang sabi ng Panginoon. So, tingnan po natin, ano ba yung pattern na itinuro dito ng Panginoon? Kung ipaprioritize natin ang prayer, anong uri ng prayer ang nais ng Panginoon na makita sa atin when we pray? 4 na bagay po ito. Una po, pattern for our prayers, number 1, put our Father's agenda or interest first. Ang sabi po kasi doon sa verse 2, sabi ng Panginoon, ganito kayong manalangin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, magsimula na sana ang iyong paghahari. So sa ating pananalangin, tinuturuan po tayo dito ng Panginoon na ang maging pangunahin sa ating mga agenda ay ang agenda muna ng Diyos. Na kung tayo ay dudulog sa Diyos sa panalangin, ay sikapin natin na yung agenda natin is about the agenda of God first. God's interest should be foremost sa ating prayer at hindi yung sarili agad natin. Kaya nga sabi, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, magsimula na sana ang iyong paghahari. So ito po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Your kingdom come, your will be done. Di ba sa Matthew chapter 6, on earth as it is in heaven. So, kung gusto natin na mangyari ang kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban natin, yun yung dapat na makita nating unang pahalagahan natin sa ating pananalangin. Kung magpipray man tayo, ang hihingin nating mangyari ay mangyari ang mabuting kalooban ng Diyos. Tandaan niyo po, napakahalaga po ng prayer sapagkat sa pamamagitan po ng pananalangin, kumbaga prayer is the means that God has chosen.
pinili ng Diyos. Gusto niyang gawin ang lahat ng bagay para sa atin. Lahat ng mabubuting bagay. Gusto niyang pangyarihin yon. Kaya lang gusto niya na mangyari ito sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa kanyang plano. Bagamat mayroong mabuting plano ang Diyos sa atin, but God wants us to unite with Him in His plan. Na kung meron tayong pagkakaisahan, dapat nakikipag-isa tayo sa plano ng Diyos. Kaya nga anong sabi dito ng Panginoon? Ganito kayo manalangin. Mangyari nawa ang kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban natin. Bakit? At paano natin ito nagagawa? Sa pamamagitan ng prayer. Na when we pray, ang una nating pinangyayari ay yung agenda ng Diyos sa ating mga buhay. So ano ba ang agenda ng Diyos? Of course, dahil ang Diyos ay mayroong magandang plano, ang agenda ng Diyos ay ang kanyang kaharian, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang pangalan. So yun po yung dapat na maging concern tayo sa ating pananalangin. We are putting God and His agenda first in our lives. Hinihingi natin na yung kanyang plano ang mangyari katulad ng panalangin ng ating Panginoon, di ba? Nung nandun siya sa Getsemani, sinabi niya yung kanyang kalagayan, Ama, kung maaari, alisin mo sa akin ang sarong ito, yung saro ng paghihirap, yung pagdako niya doon sa kamatayan. Kung pwede, alisin. Pero ano sabi ng Panginoon? Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo. Kaya kung tayo ay mananalangin, kung gusto natin na maranasan yung plano ng Diyos ang nagaganap sa atin, yun ang pagkaisahan natin. Makiisa tayo sa mabuting plano ng Diyos. Lord, ang kalooban mo ang mangyari kung paanong sa langit, ganun din sa lupa. Ibig sabihin, kung ang kalooban ng Diyos ay patungkol sa kanyang iglesia, patungkol sa kanyang kaharian, patungkol sa kanyang kaluwalhatian, yun yung ipanalangin nating magganap. Yun ang patuloy natin pagsamasamahang mangyari. Lord, ano man ang nangyayaring kasamaan sa mundong ito, ang mga bagay na ito ay hindi makapipigil sa iyong kapangyarihan. Sapagkat ikaw ang Diyos na maluwalhati. So hindi tayo madadaig sa pamamagitan ng ating nakikita na parang walang ginagawa ang Diyos dahil parang nagpo-flourish ang kasamaan. No, ang i-declare natin, hindi yan ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay dapat mangyari kung paanong sa langit, ganon din sa lupa. Ang plano ng Diyos sa aking pamilya ay kapayapaan, kapanatagan, kaligtasan. Hindi papayag ang Panginoon na hindi maligtas ang aking pamilya. Kaya Lord, yung plano mo sa aking pamilya, yun po ang pinangyayari ko ayon po sa iyong kalooban. So we unite our will to the will of God. At yun po ang itinuturo sa atin dito ng Panginoon. We need to put the agenda of God first in our prayers. And how do we make God foremost in our lives? Kasi sabi doon, Ama, sambahin ang ngalan mo. Ang ibig sabihin, inuuna natin ang Panginoon. Pero paano natin ito ginagawa? To make God foremost in our lives is to honor God for who He is and for what He has done in our lives. At pansinin niyo po, sa panalangin na itinuro ng ating Panginoon, napakaganda po, sabi, Ama. Napakagandang pagpapakilala kung sino yung ating nilalapitan. Bagamat totoo na ang ating Ama ay ang ating Diyos, pero ano sabi ng ating Panginoong Hesus? Manalangin kayo ng ganito, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Nais ng Panginoon na kapag lalapit tayo sa ating Diyos, ating Ama, lumapit tayo ng may kapanatagan, mayroong malapit na ugnayan. Bakit? Sapagkat ang effective prayer ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagkakaroon ng right relationship with God, our Father. At tayo bilang mga nananampalataya ay meron tayong karapatan para tumawag sa ating Ama ng Ama, Ama ko. Amen po ba? Romans 8:15. At tandaan niyo po, only children has access to the Father's inheritance or properties. Kaya kung tayo po ay mga anak, pwede tayong lumapit. At yun yung ipinapahayag sa atin dito ng ating Panginoon. Kaya no wonder, nung makita ng mga alagad yung panalangin ng ating Panginoon, napakalapit niya sa ating Ama, ganun din yung kanilang gustong matutunan. Lord,
Teach us to pray. Kaya sabi ng Panginoon, ito yung paraan ng pananalangin na nais kong matutunan ninyo. Na kapag kayo'y mananalangin sa ating Ama na ating Diyos, na inyong Diyos, unahin ninyo ang agenda ng ating Diyos sa inyong buhay. Romans 8:15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. At yung word po dyan na anak, sa English po, ang ginamit po ay sons. Nang ibig sabihin po, magkaiba po yan sa child. Pag sinabing son, ang ibig sabihin, mayroong full knowledge of his rights sa tahanan. Meron siyang kakayahan para mag-claim ng kanyang authority. Samantalang ang bata, wala po siyang muwang, wala siyang karapatan sa anumang pag-aari na mayroon ang kanyang ama. Pero ang isang son, meron siyang full knowledge, kaya pwede niyang angkinin anuman ang mayroon na pag-aari ang kanyang ama. At ito yung sinabi sa atin dito na kalagayan natin bilang anak na sinasabi ng Panginoon. Kung manalangin kayo, sabihin nyo, Ama, sambahin nawa. Yung ating relationship sa ating Diyos, yun yung pagkakataon upang makalapit tayo at hingin sa ating Ama yung mga probisyon para sa atin bilang kanyang mga anak. So putting the Father's interest first is letting the will of God happen above our own will. Kaya nga sabi ng Panginoon, magsimula na sana ang iyong paghahari. So yan po yung unang pattern na nakita natin dito na itinuturo ng Panginoon. Pangalawa po, sa pattern of prayer na tinuro ng ating Panginoon sa mga alagad is to entrust under God's care our daily needs. Sabi sa verse 3, bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Give us each day our daily bread. Dito po ay tinuturuan tayo ng ating Panginoon to be fully dependent upon God, our Father, for all our daily needs. Kaya napakahalaga na mabigyan natin ng pansin yung sabi dito, give us this day our daily bread. Nang nais ng Panginoon is tayo bilang mga anak, regularly, we depend sa ating Ama. Regularly. Ano man yung pangangailangan natin, lagi tayong nakadepende sa ating Diyos. Bakit? Yun kasi talaga ang kalagayan ng anak. Dapat makita natin na hiwalay sa ating Diyos, wala tayong magagawa. At yun ang gustong i-develop ng Panginoon sa mga alagad. At yun ang gusto ng Panginoon na makita ng mga alagad at maging tayo. Yun ang gusto ng Panginoon na makita natin. Without God, hindi tayo makatatagal. Hindi tayo magtatagumpay. We have to depend on God on a regular basis. Bakit po sinabi ito ng Panginoon? Kasi ito po ang sitwasyon. Minsan nakakalimutan natin ang Diyos sa panahon ng kasaganaan. Kaya hindi ka natatawag sa Panginoon. Kasi nga, sa halip na yung pagpapala ang maglapit sa Panginoon, minsan yung pagpapala ay nagiging hadlang para ang tao ay patuloy itong tumawag sa Panginoon. Marami nakakalimot sa Diyos dahil ang nakita na ay marami ng pagpapala. Pag nawala na uli yung pagpapala, at saka na lang uli tatawag. Kaya anong sabi ng Panginoon? Give us this day our daily bread. Nang ibig sabihin, we have to learn to trust God, to put under God's care lahat ng ating pangangailangan. Ano man ito, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, even our future, lagi nating idepende sa Diyos. Bakit? Sapagkat siya ang nagbibigay ng katagumpayan sa lahat ng ating mga ginagawa. At ito ang gusto ng Panginoon na matutunan natin bilang kanyang mga alagad. Na when we prioritize prayer in our lives, sinasabi ng Panginoon, learn to rely sa Diyos regularly. Kung priority mo ang prayer, matututunan mo na magdepende lagi sa Diyos. Katulad ng ginagawa kong pagdepende sa aking Ama. Kung natatandaan niyo po,
ang mga Israelita po noon, nung sila po'y pinagpala ng Diyos ng mana, may provision pong nanggagaling sa langit na pagkain at kukunin po nila ito araw-araw. Ang utos po, kailangan kumuha ka lang ng pagkain mo para sa araw na yon. Kaya lang yung iba nga po, gustong mag-ipon ng marami, siguro dahil ayaw nang lumabas bukas o kaya sa ibang araw, kaya nag-iipon. Only to find out na pagdating po ng gabi at kinabukasan, nakita nila yung kanilang inipon, bulok na. Why? Kasi gusto ng Diyos lumabas ka uli at magtiwala ka sa Kanya. Amen po ba? So yun yung gusto ng Panginoon na sa bawat pangangailangan natin, lagi nating dinidepende yun sa Diyos. Kaya hindi kalooban ng Panginoon na meron tayong warehouse of mana para pag marami na, ay yun muna ang uubusin natin tapos saka tayo uli lalapit sa Panginoon. No, ang provision ng Panginoon ay araw-araw, depende ka sa akin, lumapit ka sa akin. Bakit? Kasi araw-araw sa ating buhay, kailangan po natin ng Diyos sa iba't sitwasyon ng ating buhay. Amen po ba? Kaya ito po yung sinasabi ng Panginoon at ito yung tinuro ng Panginoon sa mga alagad. Kung baga nakita nila na siguro yun, alam ng Panginoon na yun ang kanilang kulang. Kasi yung mga alagad, sabi ko nga po sa inyo, sila yung mga nananalangin, pero nakita nila yung kanilang panalangin marahil hindi katulad ng pagdidepende ng Panginoon sa Panginoon, sa Ama. Kaya sabi ng Panginoon, when you pray, kung pinaprioritize mo ang prayer sa buhay mo, be sure na talagang ipinagtitiwala mo sa Ama ang lahat mong pangangailangan. Because God will meet all your needs. Kaya maganda po dito mga kapatid na bagamat ang sabi po, di ba, ang binanggit po dito, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Give us this day our daily bread. Ang maganda po nito sa atin mga kapatid bilang mga mananampalataya, bagamat ang tinutukoy po dito ng Panginoon ay physical na pagkain, daily bread. Pero tayo po na nananalig sa ating Panginoon, purihin ang Diyos dahil Jesus is the bread of life. Amen po ba? Dahil siya ang bread of life at kung tayo'y laging nakadepende sa Panginoon, nagtitiwalang lubos sa ating Panginoon, the Lord will sustain us. Ang Panginoon ang aabot at tatagpo ng ating mga pangangailangan. Ang Panginoon ang kailangan natin sa ating buhay araw-araw because the Lord is the bread of life. At hindi lamang physical na pagkain ang kayang ibigay ng ating Panginoon, kundi lalong higit, spiritual na pagpapala. Amen po ba? Kaya kailangan po natin na matutong laging magdepende sa Diyos at itiwala ang lahat ng ating mga pangangailangan araw-araw. Pangatlo po na makikita po natin na itinuro ng Panginoon na pattern of prayer sa mga alagad is to acknowledge our weakness before God and our need of God's forgiveness. Ang sabi po ng verse 4, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. So bakit kailangan natin na i-priority ang prayer? Kasi when we pray, nakikita natin yung ating mga kakulangan at kahinaan. At kapag tayo lumapit sa Diyos, yung kakulangan na yon ay pinupuno ng Diyos. Yes, bilang mga makasalanan, wala tayong kakayanan, limitado yung ating magagawa. Ngunit salamat sa probisyon ng Diyos ng pananalangin, na kapag tayo lumalapit sa Kanya, God is accomplishing His purpose, His intentions in us when we come, when we unite with Him in prayer. Pinangyayari ng Diyos ang Kanyang plano. Ngayon, sabi, Ama, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. So, when we come to God, alam natin na ang Diyos ay Diyos na dakila at makapangyarihan. At sino tayo sa harapan ng Diyos? Pero tayo ay mga anak ng Diyos. So, we acknowledge that we are weak, that we need God in our lives. At kung nagkakaroon tayo ng mga pagkakamali ng kasalanan,
Praise God, sapagkat ang ating Diyos, nakilala tayo sa ating kahinaan, pinatatawad tayo sa ating mga pagkukulang. Amen po ba? Alam natin na sa ating sarili wala tayong magagawa, kaya kailangan natin ang patuloy at patuloy na paglapit sa Diyos upang sa ating mga kahinaan, iparanas ng Diyos na tayo'y nagiging malakas sapagkat siya ang ating kalakasan. Siya ang tumutulong sa atin. Kung aware po tayo sa ating mga kahinaan, ang epekto po nito, kung aware tayo na tayo po ay may mga limitasyon, it makes us humble before God. Kasi alam natin, wala tayong magagawa. At dahil kinikilala natin na tayo ay mahina, walang anumang pwedeng maipagmalaki sa Diyos, hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Pag meron din nagkakasala sa atin, agad din nating nauunawaan. Kasi katulad din natin sila na may kahinaan din, na nagkakamali din. Hindi tayo pwedeng magmataas sa Diyos, sasabihin natin, hindi natin sila pinatatawad, pero tayo, humihingi tayo ng tawad sa Diyos. Unfair tayo. Pero kung i-realize natin na, Lord, kami po ay mahina at kailangan ka namin. At kung kami man ay mahina at nagkasala sa iyo, forgive us for our sins. The way we forgive others their sins against us. So ano po ang nangyayari? Hindi tayo nagiging mapagmataas sa harapan ng Diyos, bagkos nakikita natin, kailangan natin ng Diyos. Actually, ang magpatawad sa iba ay kailangan din po talaga natin ang Diyos. Dahil hindi po madali magpatawad. Pero kapag naunawaan natin na tayo'y pinatawad lang din ng Diyos, doon lang din natin maunawaan na pwede din nating mapatawad ang iba. So when we prioritize prayer in our lives, we have to do it in humility. Ito yung nais ng Panginoon na pattern na gawin natin sa ating pananalangin. Bakit napakahalaga ng pagpapakumbaba sa paglapit sa Diyos? Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay malapit sa mga nagpapakababa. Ngunit siya'y galit sa mga mapagmataas. Yan po ang sinasabi ng Santiago chapter 4, verse 6. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Pagka pinagkatiwala natin ang ating mga pangangailangan araw-araw sa Diyos, kapag lagi nating nakikita yung ating kahinaan, mas lalo nating kailangan ng Diyos sa ating buhay araw-araw. Amen po ba? Lord, mayroon akong gustong mangyari, pero hindi mangyari. Lord, kailangan kita. Kasi ikaw ang nagbibigay ng katagumpayan sa akin. The more we realize our weaknesses, the more na kailangan natin na magdepende talaga sa Diyos. Because it is only with God that we are able to do exceedingly all things. Sa Diyos na makagagawa ng lahat ng maaari nating hilingin at isipin dahil sa kapangyarihan na naghahari sa atin. Kapag tayo dumudulog sa Panginoon, available yung power na yon sa bawat isa sa atin. At kumikilos ang Diyos kapag tayo ay nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. And number 4, ano po ang pattern, pang-apat na pattern sa prayer na tinuro ng Panginoon? Deliverance from temptation and of course, from the power of the enemy. Ang pananalangin pala ang nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo mismo ay magtagumpay laban sa gawa ng kaaway, laban sa mga tukso. Mali pala na ipanalangin na, Lord, palayasin mo. Kasi tayo na pala ang binigyan ng kapangyarihan, tayo na pala ang binigyan ng authority na ang kaaway ay sawayin natin upang hindi na siya makagambala sa atin. It is no more the Lord, kundi the Lord in us, giving us the authority to speak against the works of the enemy, even yung gawa ng tukso. Kaya when we pray, tinuturuan tayo ng Panginoon na sa pananalangin natin, ipanalangin natin na tayo'y laging magtagumpay sa mga gawa ng kaaway.
Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. At ang maganda nito, magagawa natin ito sapagkat dahil doon sa ginawa ng Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi ng banal na kasulatan, Satan and his cohorts were already defeated. Colossus chapter 2 verse 15, ang sabi po ng banal na kasulatan, dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus doon sa krus, ano po ang nangyari? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanglibutan. Ang mga ito'y parang bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. It is because of the death of the Lord Jesus Christ that the enemy has been defeated. Talunan na ang kaaway dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesus. At ang lahat ng nanalig kay Kristo na pinaghaharian ni Kristo, ano na po ang kalagayan? Tayo din po ay mananagumpay na laban sa gawa ng kaaway. Kaya ano sabi ng Panginoon? Pray that temptation, that you will not fall into temptation. Pwede na tayong pumili ngayon na hindi na mahulog sa tukso. Hindi katulad noon nung tayo po'y nasa ilalim ng kasalanan, hindi ka pwedeng pumili. Kasi ang desisyon mo lahat ay laging papunta sa kasamaan. Kasi wala ka pang kapangyarihan mula sa Diyos. Pero nung natapos na ang ginawa ng Panginoon dun sa krus, ang sabi, nalupig na ang dyablo at ang kanyang mga alipores. Dahil sa kanyang ginawa sa krus. At tayong nananalig kay Kristo, mapagtatagumpayan natin ang mga tukso. Bakit? Wala na tayo sa kaharian ng kadiliman. Tayo po'y nasa kaharian na ng kaliwanagan. At kung ikaw ay nasa kaharian ng kaliwanagan, at ang nakikita mong daan ay pwede mag-lead sa iyo, palayo sa kalooban ng Diyos, pwede ka magdesisyon. Tandaan nyo, temptation is not a sin. Nakikita mo na pwede kang dalhin sa kasalanan, pero pwede kang magdesisyon na huwag magkasala. Kaya it's our choice. Hindi katulad noon, wala tayong choice. Alipin ng kasalanan ang nagkakasala. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Pero purihin ang Panginoon, tayo pong lahat ay pinalaya na sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon doon sa krus. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Lord. At pwede na tayong pumili na nasa harapan natin ang iba't ibang mga tukso at pwede nating tanggihan ang mga tukso. Why? Hindi na yan ang buhay natin. Ang pinamumuhay na natin ay ang kalooban ng Diyos. Pero hindi natin pwedeng sabihin na kaya na natin. Ano ang sabi ng Lord? Pray that you be delivered from temptation. Kailangan pa rin natin ang laging manalangin. Bakit? Kasi nga mahina tayo. At sa harapan ng tukso, hindi natin kaya sa ating sarili. Kailangan natin na hingin ang kapangyarihan at kalakasan ng Diyos upang ang mga tukso na ito ay ating mapaglabanan at ating mapagtagumpayan. Ang sabi din po ng Hebreo chapter 2 verse 14, ano po ang ginawa ng Panginoon? Ito po ang nangyari sa kaaway nung ang Panginoon ay namatay. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Andyan po ba kayo? Because of the death of Jesus, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, anong nangyari? Iginupo niya ang dyablo. The devil was made powerless because of the death of Jesus. Pero ito ang tanong, bakit tila nakapaghahari pa rin ang gawa ng kaaway sa mga mananampalataya, sa mga tao? Bagamat powerless na siya, bakit nagkakaroon pa rin siya ng power? Ano yung power ng dyablo sa mga tao? Particularly sa mga mananampalataya. Alam niyo po kung anong power ng dyablo sa mga tao at sa mananampalataya? The power of the enemy sa ating mga believers ay through fear. Kapag ang naghahari sa ating mga puso ay takot sa halip na pananampalataya, kahit powerless na siya, nagkakaroon siya ng entry point sa ating buhay sapagkat ang takot ay entry point ng kaaway. Kaya nga po, ano sabi ng Panginoon? Kailangang lumakas ang ating pananampalataya.
Kailangan, sabi nga, do not fear. Maraming beses, paulit-ulit na tinuturo ng Biblia, do not fear, do not fear. Sapagkat ang fear, ang entry point ng kaaway sa mga mananampalataya. Andiyan po ba kayo? Kaya kapag ang isang tao, ang isang mananampalataya ay pinaghaharian ng takot sa kanyang buhay, ano po ang mangyayari? Ang dyablo ay unti-unting nagkakaroon ng lugar sa buhay ng isang tao. At ito matindi. Yung entry point na yan, kapag ka nanatiling bukas yan, hindi na isasara, pwede maging stronghold ng kaaway. Kaya mayroong mga mananampalataya na alipin ng trauma. Yung maraming mga bagay na kinatatakutan na pag dumating na yung trauma na yon sa kanyang buhay, wala na. Ano ibig sabihin nun? Naging stronghold na yung takot. At hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Ano kailangan gawin? Actually hanggang verse 5. Kailangan itong isipan na ito ay maging captive sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi po, kapag tayo po ay laging nananalangin, anong nangyayari? If we are in the presence of God, yung takot, nawawala. Yung takot na alis sa tulong ng Panginoon. Nung kami po ay nasa Sariaya, 2 years na kami nag-i-stay doon, may dumating pong malakas na bagyo, Glenda. At talagang, imagine niyo, 2 years, kakatayo lamang po ng bahay, pero dahil sa lakas ng bagyo, pumapalakpak yung bubong. Ang lakas po talaga, marami na po nagtumbahang mga bahay, yung mga puno sa aming paligid. Tapos kami po, dahil medyo mataas yung bubong, mataas yung hangin, so ang tendency niya talagang sirain yung mga matataas. At talaga pong nahaplit na yung ibang mga bubong sa amin. Naririnig na namin, ang ingay ng bubong namin. Lumabas po ako, tinignan ko, sabi, parang matutuloy na yata. Yung parang madadala na lahat. Alam niyo po kung ano ginawa ko? Nung nakita ko po yun, binigyan ako ng Panginoon ng confidence. Kasi minsan ang tendency natin, magtiwala tayo doon sa pako, magtiwala tayo doon sa kung ano man ang pwedeng gawin. Kung maraming pako yun, siguradong hindi yun lilipa rin. Hindi ko alam kung gaano nakalaki yung mahaplit, pero sabi ko, Lord, kahit iisang pako na lang yan, kapag nandyan ang kapangyarihan mo, Panginoon, hindi madadala yung bubong na yan. Kaya ang ginawa ko po, tinawag ko yung aking mag-iina, hali kayo, pasok tayo sa kwarto, pray tayo, pagtiwala natin sa Panginoon yung nangyayari. Sa biyaya ng Lord, nagising kami kinabukasan, andun pa rin naman yung bubong. Kasi minsan, kapag napangunahan tayo ng takot, at hindi tayo nag-pray, umalis tayo sa presensya ng Diyos, ano mangyayari? Nakaka-penetrate ang kaaway at hindi na tayo makapag-isip ng tama. But when we dwell in the presence of the Lord Most High, and we abide in the shadow of the Almighty, anong gagawin ng Diyos? Then we will say of the Lord, You are my refuge, You are my strength, and ever-present help in times of trouble. Sige po, palakpakan natin ng Lord. Di ba, yun yung makikita natin, na sa kabila ng mga problema, sa kabila ng tukso na parang natatakot ka na, but when you dwell in the presence of God, makikita mo, the safest place is always to be near the shepherd. Pagka nandun ka sa tabi ng Panginoon, sa kanyang presensya, yung mga takot mo, nawawala. Kaya ano sabi ng Panginoon? James chapter 4, ano sabi? Verse 7? Draw near to God, resist the devil, and he will flee from you. Hindi tinuro ng Panginoon, resist the devil agad. Sabi ng Panginoon, gusto mo palayasin ng kaaway? Halika, dito ka sa akin. Tayong dalawa. Di ba, parang tatay, andyan yung anak, nung nag-aaway ang anak sa anak, natalo yung kanyang anak, sumbong yung anak sa tatay, tapos umuwi. Tatay, yun umuno sa akin, no? Sige anak, andito lang ako. Di ba parang gano'n, di ba? O tapos tumatapang yung anak na may tatay. Kasi alam niya, nandun na yung tatay niya. May tutulong na sa kanya, may kasama na siya. Pero pag mag-isa,
Kaya ano sabi ng Lord? Submit first yourself to God. Resist the devil and he will flee from you. Bakit? Sa ating sarili, hindi tayo magtatagumpay sa temptation. Sa ating sarili, we cannot defeat the works of the enemy in our lives. But if we dwell in the presence of the Lord, when we submit our life to the Lord, ano mangyayari? Doon, pwede nating sawayin ng kaaway at lalayo siya sa atin. Bakit? Hindi dahil sa atin. Kasama natin ang makapangyarihan. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord. Yes, yan po ang nagagawa ng prayer, mga kapatid. And the Lord taught His disciples to pray for deliverance sa temptation. Ngayon po, mga kapatid, katatapos lang ng November 1, at ano po ang mga, pag November 1, October 31, mga Halloween, alam na natin na hindi kalooban ito ng Diyos. Ang dami pa mga nanonood ng mga horror movies. Alam namang nakakatakot na. Alam niyo ba na ito po yung mga entry points ng kaaway? Alam mo na yan ang entry point, tapos yan pa ang enjoyment mo. Tapos later, tatanungin mo sarili mo, bakit ba ako'y punong-puno ng takot? Di ba, minsan naglalakad ka, tapos biglang dumilim. O kaya naman, nasa kwarto ka, tapos biglang may naramdaman kang kakaiba. Sa halip na yung strong sense of God ang maramdaman mo, ang nararamdaman mo is strong sense of the enemy. Kaya madali kang natatakot. Bakit? Kasi yung isip mo, captive of the works of the enemy. Kasi yung mga bagay na na-enjoy mo, ay yung mga bagay na pinopromote ng kaaway. Kaya yun yung entry point. O ngayon, nauuso si lababo. Lababo ba yun? Lababo? Okay pa yung lababo nagagamit no? Labubu. At alam niyo ba ang simula ng labubu na ito? Huwag po kayong makisama sa sa latest trend. Ang dami gusto, pinagmamalaki nila, pero ito po ay galing sa hindi magandang practice. Masama po ang origin nito. Huwag na kayo mag-aspire na magkaroon pa ng kahit isa man lang. Hindi po ito makatutulong. Posible lang yan na gamitin ng kaaway na entry point sa inyong buhay. Sa halip na ang pumasok sa inyong tahanan ay pagpapala, kapag meron kayong mga ganitong bagay, you are allowing curses to enter into your life. Ano sabi ng Bible? Manalangin kayo na huwag kayong madaig ng tukso. So kahit na tayo nananalangin na huwag madaig ng tukso, kung yung tukso mismo ang tinatanggap natin, pinalalapit natin sa atin, hindi yun ang sinasabi ng Lord. Kapag ikaw ay mananalangin na huwag madaig nagtukso, ipapakita ng Panginoon sa iyo yung kasalanan. Tukso pa lang, alam mo na sa sarili mo na maglilid dyan sa kasalanan. Kaya hindi ka na kailangan mahulog sa tukso para hindi ka na magkasala. Pag ikaw ay nananalangin sa Panginoon, kumbaga, ang kaaway, the greatest pretender. Nagaan yung mabuti, nagaan yung anghel. Pero kapag ikaw ay babad sa Panginoon sa panalangin, makikilala mo ang gawa ng kaaway. Na ang layunin lang niyan, dalhin ka sa kapahamakan. Pero ipapakita sa iyo ng Panginoon, hindi ka dadalhin ng Panginoon sa kapahamakan dahil anak ka niya, ililigtas ka niya sa anumang tukso, sa anumang gawa ng kaaway. Kaya napakahalaga that we prioritize prayer in our lives. Kung papansinin ninyo, hindi lamang sa pananalangin nakukuha natin ang lahat ng ating pangangailangan dahil ito yung means na binigay ng Diyos para mangyari yung kanyang kalooban. We ask Him of our provision, we ask Him of our direction, wisdom sa lahat ng gagawin natin. Alam niyo po mga kapatid, napakarami mga desisyon na pwede natin gawin araw-araw sa ating mga buhay. At paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa mga bagay na yon? Ang dami mga desisyon na gagawin. Hindi natin alam. At hindi naman nakasulat sa Biblia yung mga specific mong gagawin. But when we allow the mind of Christ to dwell in us, sa pamamagitan ng isipan ng Panginoon, na ayon sa kalooban ng Diyos, unti-unti yung mga desisyon natin napipino. Dati, kapag nag-isip tayo ng hiwalay sa kaisipan ng Panginoon, nalilito tayo ano ba ang ating gagawin. Pero dahil tayo yung mga anak na ng Diyos at ginagabayan tayo ng Diyos sa mga desisyon, yung mga desisyon na gagawin natin,
Ando na ang pangunguna ng Panginoon at dinadala tayo sa kanyang kalooban. Psalms chapter 16:11, ang sabi, dinadala tayo ng Panginoon na ano ang dulo? Sabi niya, dinadala niya tayo na ang dulo ng landas na ating pupuntahan ay buhay. You lead us in the path of life. At your right hand, there is pleasure evermore. Yun po yung kalooban ng Diyos. So, mga kapatid, napakahalaga po that we prioritize prayer in our lives. Katulad ng pagpaprioritize ng Panginoon na nakita ng mga alagad. Katulad ng pagpaprioritize ni John the Baptist na nakita ng mga alagad. Ngayong umaga, nakita mo rin ba sa iyong sarili kung gaano kahalaga ang prayer na dapat ito ay pinaprioritize sa iyong buhay? Katulad ng mga alagad, nakita niyo rin po ba na kailangan, napansin mo ba sa iyong sarili na kailangan bigyan ng pag-ukulan ng pansin ang pananalangin sa iyong buhay upang mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Yung mga alagad, nung nakita nila ang Panginoon, yun yung napansin nila sa kanilang sarili. Hindi pa ito yung buhay na nais ng Panginoon sa akin. Kaya gusto kong matutunan yung buhay ng pananalangin ng aking Panginoon. Kaya anong kanilang prayer? Lord, teach us to pray. Mga kapatid, napakahalaga po na maunawaan natin the importance of prayer in our lives. Is your prayer according to the pattern that the Lord has taught the disciples, na hinahangad mo ang interest ng Diyos ang mangyari over your self-interest? Na nakikita mo rin ba na ang buhay mo araw-araw katulad ng tinuro ng Panginoon, that you entrust under God's care your daily needs? Malibang makita natin ang mga katotohanan ito, hindi natin bibigyan ng priority ang prayer sa buhay natin. Malibang makita mo na ang atake ng kaaway sa buhay mo at sa pamilya mo ay hindi mo mapagtagumpayan, hindi mo makikita yung priority ng prayer. Pero pag nakita mo na hindi maganda ang nangyayari at hiwalay sa pangunguna ng Panginoon, wala kang magagawa, then it's time that you prioritize prayer in your life. Why? We cannot make it without God. Hindi po tayo magtatagumpay hiwalay sa Diyos. Prayer makes you defeat temptation, because when you dwell in the presence of the Lord, kapag ka nandun ka sa presensya ng ating Panginoon, yun yung pinakaligtas na lugar. Magtatagumpay ka sa anumang gawa ng kaaway. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y sandaling manalangin. Yes, O God, as we come sa iyong banal na trono sa oras po na ito, before we partake of the communion, Father God, we recognize na katulad ng mga alagad, we need to prioritize prayer in our lives upang kami magtagumpay. Katulad po ng pagtatagumpay na naranasan mo, Panginoon, sapagkat nakita ng mga alagad kung paano ikaw mismo, aming Panginoon, nung ikaw ay nabubuhay dito sa lupa, you prioritize prayer in your life. Gaano man karami ang mga ginagawa, you find time to pray. Father God, we recognize and we ask for forgiveness, Father God, for negligence, O God, to this very important matter sa aming mga buhay. Forgive your church, Father God. We would rather attend mga gawain na may kinalaman sa maraming mga bagay, but when it comes to prayer, it is the least attended na gawain. Lord, we pray, Lord God, for your forgiveness.
Right now, Father God, alam ko po, O Diyos, na yung ipinakita mo sa mga alagad, ay yun din yung nais mong makita namin bilang iyong iglesia. To make priority prayer in our lives. I-prioritize namin ito. Kung nais namin na tunay na magtagumpay, kung nais namin na ang mga provisions ay maranasan namin, kung nais namin na ma-honor ka sa aming mga buhay, kung nais namin, Panginoon, na anumang mga tukso ay aming mapagtagumpayan, kailangan po namin na magdepende lagi sa iyo sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Kaya sa oras pong ito, as we partake, Lord God, later sa communion, give us that fire, Lord God. Fire para po, lalo pa, O Diyos, na naisin namin na manatili sa presensya mo sa pamamagitan ng pananalangin. The way the disciples teach us to pray, this is also our urgent prayer, Lord. Teach us as your church. Teach all of us, O God, to recognize the importance of prioritizing prayer in our lives. Salamat po, Diyos. Hallelujah.